Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kumusta po mga kapatid? Tayo po ay sama-sama pumikit at yumuko. Tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa gabing ito. Salamat po Panginoon sa bawat isa na narito sa Zoom meeting na ito. Nawa ikaw po magpala sa kanilang buhay, sa buhay ng bawat isa na nanguna Panginoon, nagbigay ng oras, panahon upang makinig Panginoon ng iyong buhay at banal na salita. Salamat din po Panginoon sa mga wala pa rito sa Zoom na ito. Dakilang Diyos Panginoon na ikaw po Panginoon ang kumausap sa kanilang puso, sa kanilang isip Panginoon, na nawa ay pumasok po sila dito sa Zoom na ito upang makapakinig ng iyong banal at makapangyarihang salita. Salamat po Lord God, nawa kami po ay iyong samahan simula sa gawain ito hanggang sa matapos ang gawain ito Panginoon. Ikaw lamang po ang aming maitaas at wala na pong iba. Dakilang Diyos Panginoon na bilang gagamitin mo, kubli mo po ako sa iyong likuran na maghahatid ng iyong banal na salita. Nawa Panginoon, ikaw lang kanilang makita Panginoon, ang iyong pong ang iyong pagkatao Panginoon, ang iyong pong kapangyarihan, ang iyong pong anointing Panginoon na siyang mauna Panginoon sa akin. Lord God, marami pong salamat sa iyo po binabalik ang walang hanggang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, isang mapagpalang gabi po at muli ay tayo po ay darako sa ating pag-aaral sa pagpapatuloy po ng ating tema na imitate me as imitate Christ. Ano po? Ang ating pong titingnan yung ating pong verse sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, imitate me as I imitate Christ. Sabi po doon ni Pablo. Kung ating pong matatandaan, si Pablo po ay isa sa number 1 na persecutor ni Jesus. Ano po? Pero nang siya po ay makakilala, siya din po yung number 1 na tagasunod ng ating pong Panginoon. Amen po ba? So, imitate Christ noon. Jesus is our greatest model. Kung ating pong iisipin, greatest model, and the other hand, yung greatest model of commitment. Yun po, ang dakilang modelo po ng commitment. Now, when we say commitment, it's defined as a decision na gagawin po natin sa ating buhay. No, ito po yung decision na gagawin natin that whatever the cause, ano man po yung mangyari, ano man po yung kahihinatnan nito, maganda man o mabuti, basta pinangako po natin, yung po ay kailangang matupad. Ano po, pangako, natutuparin. Pangako na marami po tayong pangako na ipinangako sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating katrabaho, at higit sa lahat sa ating sarili, at mas higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Mahirap pong mangako at lalo na po alam natin na hindi po natin ito matutupad. Ganun man, kahirap, basta para sa Diyos ay alam po natin at gagawin po natin. Ginagawa po natin ng lahat para sa pangako natin, para sa ating Panginoon. Ganun din sa mga pangako natin. Sa halimbawa po sa isang business, pangako natin yung pagbibigay ng magandang kalidad, pagbibigay natin ng magandang serbisyo. Alam po natin ng pangako na kailangan natin to pa rin ay para mas mapaganda po ang ating serbisyo, ang ating negosyo. Ano po? Araw-araw po sinasabi natin sa sarili na magdi-devotion na po tayo, araw-araw na magbabasa po tayo ng Biblia kahit na po tayo ay puyat. Kailangan, basta pinangako po natin sa sarili natin yon, kailangan matupad natin. Commit to serve the Lord and commit to follow. Kahit na po masakit, madaming sacrifice, kailangan po maganap yung pangako natin. Kahit nahirap po tayo, alam natin para sa Diyos yun, kailangan gawin po natin ng mas maayos. Alalahanin natin na yung pangako na yun na kailangan nating matupad kahit ano man po ang mangyari. Pero kung minsan, dumarating po yung time, dumadating po yung problema, hindi na po natin natutupad yung mga pangakong yan na ating ipinangako sa ating sarili at sa Diyos. Amen po ba? Minsan yan yung humihila sa atin, yung kahinaan. Tao po tayo, no? May mga weaknesses po tayo. Pag dumating po tayo dun sa kahinaan at kakulangan na andyan po, na bumabagsak at hindi natin natutupad yung ating mga pangako. Ano po? So, si Jesus, meron po yung mga commitment. Meron pong commitment. At yun po yung ating pag-aaralan ngayong gabi. No? Yung Christ commitment. Yan po dapat na meron po ay magaya natin, Christ likeness na po, na kailangan na maging sa buhay po natin, ma-imitate po natin yung commitment. So, the title po is Imitate Christ Commitment. So, letter A po, Christ commitment to fulfill Father's plan for Him
to come to earth. Sabi po sa Luke 19 verse 10, babasahin ko na lamang po. Luke 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Sa Tagalog po, sapagkat ako na ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Yun po, yung isang commitment ng ating Panginoon. Letter B po, Christ's commitment to share in the divine truths. Sabi po sa John 7:16 to 17, babasahin ko po. Jesus answered them and said, my doctrine is not mine, but his that sent me. 17, if any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak for myself. Sa Tagalog po, magandang balita Biblia. Kahit sinabi ni Jesus, hindi sa akin na tinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Kung talagang nais ninumang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang tinuturo ko ay mula nga sa Diyos. Kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin o galing lamang sa akin ang tinuturo. Ano po? So, yan po yung commitment ng ating Panginoon. Sa letter C po, Christ's commitment is to do good. Sabi po sa Acts chapter 10 verse 38, sa makatwig bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya ay pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot, na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. And the letter D, to demonstrate the depth of Father's love. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So yan po yung commitment na binigay sa letter A, letter B, and letter C. Now, paano po natin yan ma-imitate? Paano po yan maisasabuhay natin as a Christian? At bilang isang mananampalataya po dito sa mundong ibabaw. Paano po natin makokopya? Paano po natin maisasabuhay ang Christ-likeness na tulad ng makapangako ng ating Panginoon na dapat matupad? Ano po? Ang ating Panginoon, lahat pong yan ay natupad. So paano po tayo as a Christian, as a believer? So andito po yung ating apat. Ano po? Na basihan kung paano po natin maisasabuhay at may imitate ang ating Panginoon. So number 1, Christ's commitment to share the truth. Ano po? Yun yung sabi ko kanina sa letter A. So paano po natin maisasabuhay yun? Number 1, reach out for the lost. Sabi po doon sa binasa natin kanina sa letter A, sa Luke 19, Luke 19:10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. No po. So, paano po natin may imitate yung Christ? Reach out for the lost. Sabi po sa Mateo 28:19 to 20, kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. Ang bawat isa po sa atin ay na-encourage na maghanap ng mga nawawalang kaluluwa. Ilan na po ba sa atin ang nakakay na natin at nadala na natin sa church? Ilan na po ba sa atin yun ang bahagian ng salita ng Diyos? Ilan na po ba yung mga naabot natin? Ilan na po ba yung mga tao na naisama natin sa ating bahay-sambahan? Ilan na po ba yung mga nahatidan na natin ng magandang balita? Pero hindi lahat ng pagkakataon po ay nababahagian natin sila. Amen po ba? So, yan po yung ating number 1 na kailangan po natin na ma-imitate, to reach out for the lost. Alam po natin, marami pa po tayong mga kailangan hanapin ng mga tupa na nawawala. Amen po ba? So marami po tayo, lumabas po tayo, tumingin po tayo sa ating paligid. Marami pa po ang mga hindi nakakakilala sa ating Panginoon. So, nandito po ang Panginoon sa atin,
nagkatawang tao dito sa lupa, siya po ay naghanap ng mga tao na maliligtas. Amen po ba? Sapagat tayo rin bilang isang Kristiyano, tayo po na nakatanggap sa ating Panginoon, yun po ay isang kailangan na maging commitment po natin. Yung makapagdala po tayo ng ating, makapagdala po tayo ng kaluluwa sa ating bahay, sambahan. Makapagpatanggap po tayo. Amen po ba? Alam ko po mahirap. Minsan alam ko, nandun yung time na tayo po ay nahihiya. Tayo po ay nahihiya na mag-akay. Ito po, nakalulungkot nga lang po minsan na kapag ang isang tao ay inaya mo sa isang mga happenings, sa mga party, is napakabilis po. Ngunit pagka inaya po natin sila upang makinig ng salita ng Diyos, ay todo tanggi po sila. Yun po ba? Yun po yung mga pagkakataon na kailangan na mangyari sa atin at makopya natin sa Panginoon. Yung lakas po ng loob na tayo po ay makapagbahagi, na tayo po ay makapaghanap ng mga naliligaw na tupa. Sapagkat alam natin na ilan lamang po ang pinili at isa po tayo sa pinili na bilang maging tagasunod niya. At bilang sa tagasunod niya, kailangan po natin na maghanap po tayo ng mga tupa na madadala natin sa paanan ng ating Panginoon. Amen po ba? Pangalawa po, so number 2 po, sabi po dun sa letter B kanina, Christ's commitment to share the divine truths. So paano po natin may babahagi yon or mai-imitate yon sa ating buhay? Share the good news. Number 2 po, sabi po sa Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Basahin ko na lamang po. Chapter 2, Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki sino man. Ito po yung magandang balita. Ito po yung nais na i-share natin. No? Sabi po doon, we are saved by grace through faith. Amen po ba? Sabi po niya sa Ephesians, so wala pong bayad ang kaligtasan. Amen po ba? Kailangan po maibahagi natin ito sa bawat tao na wala pong bayad ang kaligtasan. Kailangan lamang pong tanggapin nila ang ating Panginoon Diyos at sampalatayanan lamang po ang ginawa ng ating Panginoon. Amen po ba? Dahil tayo po ay naligtas, sabi po sa Mateo 5:14, tayo po ay naligtas, tayo po ay maging ilaw at asin ng sanlibutan. At ano man po yung kinakabilangan natin, kinabibilangan nating estado sa atin, sa trabaho natin, kung public service po ba tayo, let's have a positive impact sa mundong ginagalawan po natin. Sa trabaho, sa opisina, kung tayo po ay nag-aaral, maging tayo po yung maging isang ehemplo upang mag-share ng good news ng ating Panginoon. Alam ko po na hindi po nagkakataon lamang na tayo po ay nasa isang lugar na kinabibilangan natin. Kung tayo po ay nag-aaral, kung tayo po ay nagtatrabaho, kung tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, ipagpasalamat po natin sa Panginoon kung ano man po yan. Sapagkat alam natin na may purpose ang Diyos, may purpose ang Panginoon kung bakit po tayo nilagay sa lugar na kinabibilangan natin ngayon. Ano po? Tayo po yung maging asin at ilaw. Pag sinabi kong ilaw, tayo po yung nagliliwanag. Tayo po yung nakikita nila. Excuse me. Tayo po yung nakikita nila na liwanag, nakikita nila liwanag ng Panginoon sa atin. Asin at ilaw, kailangan meron po silang sustansya makita sa atin. Meron pong alak. Amen po ba? Hindi po yung asim ng mukha natin makita sa atin, kundi yung alat na nakikita nila na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, na makita nila na isinasabuhay natin yung buhay ng ating Panginoon. Nakikita nila yung good news na binabahagi natin sa kanila. Amen po ba? So number 3 po, sabi po dyan sa natin kanina sa letter C, Christ's commitment is to do what is good. Pakaganda po So sa number 3 po natin, commitment na para po magawa po natin to imitate Christ, to do good
for everyday. Gumawa po tayo ng mabuti sa araw-araw na ating buhay mananampalataya dito sa lupa. Amen po ba? Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Tayo pong lahat ay naligtas, so alam natin ang mabuti at masama. Kung dati-rati tayo po ay nasa kadiliman. Tayo po ay naandoon sa mga masasamang bisyo, sa masasamang gawa. Ang nais po ng Panginoon na gayahin natin sa Kanya yung kabutihan na ginawa ng ating Panginoon. Sa bawat araw po ng ating buhay, gumawa po tayo ng mabuti, tulungan po natin ang nangangailangan. Sabi po dyan, no, binigyan tayo ng bagong buhay. At yun po ang tinalaga sa atin ng Panginoon. Panalangin po natin yung mga nangangailangan ng panalangin. Panalangin po natin yung may mga karamdaman. Gumawa po tayo ng mabuti sa kapwa. Ano man ang maging nawa tayo po ay kanilang maging inspirasyon sa kabutihan. Makita nila si Kristo sa ating buhay at magamit bilang isang instrumento. Ngayon po ba? Yung pong pagiging isang instrumento natin dito sa mundong ito ay napakahalaga po. Kailangan po, pag ginamit po tayo bilang isang instrumento, ay marami po ang maligtas. Amen po ba? Meron po tayong meron tayong ginagawa sa mundong ito. Alam natin na pag tayo po inawala sa mundong ito, tanging alaala na lamang po ang maiiwan at malalaman at makikita, maririnig po nila sa ibang tao kung ano yung mga alaala na iniwan natin sa kanila. At isang mahalagang alaala ay yung nabahagian natin sila na salita ng Diyos. Amen po ba? Alam naman po natin bilang isang tao at bilang isang Kristiyano, mababait po mga Kristiyano, sabi nila. Mabubuting tao, mga Kristiyano. Amen po ba? Ano po natin yun? Pangatawanan po natin yun. Kaya po, do good every day in our life. Ano po? Sa bawat araw na ginawa ng Diyos sa ating buhay, pagsumikapan po natin gumawa ng mabuti sa ating sarili, sa ating kapwa, sa pamilya natin, sa katrabaho natin, sino bang po kasama natin at makakasalamuhan natin. Huwag po natin pairalin yung init ng ulo. Alam natin, minsan tayo po umiinit ang ulo natin pag marami na po mga problema na dumarating sa ating buhay. Pag may mga suliranin na po. Pero ganun pa man, naandyan po ang ating Diyos na tumutugon sa ating mga pangangailangan. Amen po ba? Number 4 po. Sabi po doon sa letter D na commitment ng ating Panginoon to demonstrate the depth of Father's love. To imitate God, love others as the love for His Son. Ito po yung pagpapakita ng lalim ng pagmamahal ng kanyang ama sa kanyang anak. Tandaan po natin na unang nagmahal po ang Panginoon sa atin. Binigay po niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ganun po niya tayo kamahal na tubusin yung anumang pagkakasala natin. Simula nung tayo po isilang hanggang sa mga oras na ito, tinubos na po ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Sa panahon po tayo po ay nahihirapan, sila ay nahihirapan, kailangan po magkaroon po ng pagpapatawaran sa atin. Yun po ang pagmamahal na pinapakita sa atin. Sabi po dyan sa John 15, verse 13, sabi po dyan, binigay sa atin ng pinakadakilang halimbawa ng pagmamahal nang sabihin niyang walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Sabi po doon. Napakaliwanag po, amen po ba? Ano man po yung pagkakasala sa atin ng ibang tao, ng ating kaibigan, patawarin po natin sila. Ganun po dapat tayo magmahal. Huwag po tayo maging matigas yung puso natin. Na pag sinabi natin, hindi ko siya patatawarin, ang tandaan po natin na ang Diyos po ang unang nagpatawad sa atin. Kaya naman po kalaki yung ating mga kasalanan ay pinatawad po tayo ng Panginoon. Tayo po ay kanya tinubos ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Ganun po ang kailangan. Love, kailangan po mahalin natin. Hindi ba? Sabi po doon, love others. Po, kung ano po ang pagmamahal natin sa ating sarili, ganun din po ang pagpakita natin pagmamahal sa ating kapwa. Amen po ba? Yan po yung aking magbabahagi ngayong gabi. At
Nawa, lagi po nating tatandaan na ang paggaya po at pagpapya sa ating Panginoon ay sa paggabay natin sa pang-araw-araw na buhay natin. Lagi po nating tatandaan na anuman po mangyari na andyan po yung Panginoon. Lagi po tayong ginagabayan sa ating buhay dito sa mundo ito. Sabi nga po doon, ulitin ko lang po, reach out for the lost. Po, ay hanapin po natin yung mga nawawala, mga nakaluluwa, nais ng Panginoon na maligtas. Share the good news. Do good every day. And for the last, love others. Yan po ang pinapakita at nais ng Panginoon na gayahin natin sa kanyang buhay. At ganun din po bilang isang mananampalataya. Sige po tayong kung lahat ay yumukot kung dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa gabi nito. Salamat Panginoon sa salita na may bahagi Panginoon na nagmumula sa iyo Lord God na Panginoon na sa buhay namin ng bawat salita mo na nanggagaling sa iyo Panginoon. Salamat po ng marami Panginoon. Ikaw po ang magpala sa bawat isa na narito nakatawa sa susunod na ito. Salamat din po Panginoon sa mga ginamit mo Panginoon na mawit Panginoon, na pumalakpak Panginoon, na tumugtog Panginoon upang magbigay ng pagpupuri sa iyo Lord God. Salamat po Panginoon sa bawat isa, ano man po ang kanilang mga pangangailangan Lord God, mga Panginoon, ikaw po Panginoon ang magbigay, ikaw po ang mag-provide. Salamat po ng marami Panginoon sa iyo po na binabalik ang walang papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.